kamusta ang lahat? Sir Lupit here at welcome sa ating panibagong video tungkol sa robotics. So bago ako simulan to, shoutout kila Ivan Borda at Spencer Manalang para sa idea ng robot na gagawin natin ngayon. So mga students ko sila. Ang nangyari kasi, medyo kumukonti na yung supply ng ating large motor, kaya naisip ko pwede kayang gumawa ng driving base na ang gamit ay mga medium motor. So yun yung task na binigay ko sa kanila, and fortunately nakagawa sila ng magandang idea. So yung ilang parts dito ay in-improve ko na lang, pero yung main na concept ay nanggaling sa kanila. So pinilitan ko na lang yung ilang gears, and simulan na natin. Okay, simulan natin to. Yung medium motor na gagamitin natin ay dalawa. So parang reflection lang ito ng isa't isa. So ito yung isa, then kuha ng parang letter I na connector, double connector peg. So ganyan. Then sabayan mo na rin, ganoon na rin yung gawin mo sa kabila. Kuha ka ulit. Yan. So meron na tayong dalawang medium motor. Yan. Tapos kuha kayo ng 5 module na axle. Yan, pasok nyo lang dito. Yan. Ganon din, gawin mo na rin yun sa kabila para magkasabay. Yan, dalawa na sila. Tapos, kuha ka ng O-frame. Medyo bibilisan ko. Yan. So, dalawa na yung gagawin mo. Yan. So, at this point, halos pare-pareho pa yung ginagawa natin. Then, kuha kayo ng 1 module na bushing. Lagyan dyan sa loob. Sa ngayon, pare-pareho pa yan. Okay. Then, kuha kayo nitong double bevel gear na medium kasi may mas maliit pa dito eh. So, yung kukunin nyo yung ganito kalaki. Yung kasya lang dito. So, ganun din yung gawin nyo sa isa. Yan. So, at this point, dito na medyo mayroong counting changes. So dito sa kabila, ito yung ribs, di ba? So ito yung ganito mo siya gawin, nakaharap diyan. Tapos pasok mo yung axle with stop, yung 8 module na dark gray. And then lagyan mo ng beige na bevel gear. Tapos isingit mo lang dito. I know meron tayong mga like yung Lego fan, yung mga useless robot, may mga ganito siyang concept. So ipupush nyo lang yan dun sa kabila. So yan yung magiging shaft ng ating gulong dito sa kabila. So para makita nyo, lagyan na natin ng 1 module bushing dito. Then as you can see, ito yung ribs. Tapos pwede mo nang lagyan ng gulong. Yan. So huwag nyo lang kakalimutan na i-push ng daliri nyo ito, kasi ito yung ulo nung yun yung ulo nung axle. Yan. So pag ilalagay nyo yung gulong, pupush nyo yan. So ibig sabihin, meron na tayong parang large motor. Ito na siya. Ngayon yung sa kabila, syempre dapat yung gulong ng kabila ay, kung ito nandito sa left, yung isa nasa right. Okay, so uulitin mo lang yon. So kuha ka ulit ng 8 module na axle, dark gray, axle with stop. Pero the difference is, yung paglabas niya naman is dito sa kabila. Yan, dito naman siya lalabas. Okay? Then, yung position ng bevel gear is pareho lang, katulad lang nung sa kabila. So, dito mo naman siya ilalagay this time. Yan. So, pag tinignan nyo, pareho lang yung pwesto ng bevel gear. Ito at ito. Pareho lang sila. Kasi pag ginawa mo na nandito yung bevel gear, tapos yung isa nandito, so magiging baliktad yung ikot nila kapag pinili mo na mag-forward. So, ganyan yung mangyayari. And then yung mga ulo ng axle with stop is nandito sa loob. Then yung positioning lang ng bevel gear na beige ang same din. So, yun yung medyo tricky part. Tapos, lagyan na natin ng 1 module na bushing ulit. Yan. Para maipwesto na natin yung gulong. So, as you can see, tapos na to. Yan yung dalawa nating large motor, DIY. Yan. So, shout out kay Mark
Manalang at kay Ivan Borda para sa idea na to. And in-improve ko lang. Tapos, ang gagawin natin ngayon is pagkakabit lang natin to, syempre ang ating dakilang H-frame pang connect to ng mga motors. So, lagay nyo lang siya sa ganitong position. Yan. Alam nyo naman yan kung paano pagkabitin yung dalawang large motor, diba? So, parang ganun lang din. Isisingit nyo lang sa ribs yung H-frame. Yan. Tapos, alam nyo na yung pang-lock dito, diba? Siyempre, kuha lang kayo ng 4 na ganito. Connector peg with bushing. Tapos, ilusot nyo lang dun sa ribs ng medium motor. Katulad nito. Yan. Tapos, do the same dun sa kabila. So, basically, ito yung foundation or yung paunang connection, paunang link ng dalawang medium motor natin. Ayun na siya. Unfortunately, makikita nyo, since gumamit tayo ng double connector peg, which is wala namang friction yon, so shake yan, umaalog-alog yan. So, gagawin natin, tanggalin mo lang yung alog. So, kuha ka ng, I guess, 11 module ito na beam. Pwesto mo lang dito sa harap. Diyan. Tapos isa pa dito sa taas. Then, connector peg with bushing ulit. Medyo matao to sa sa mga pegs. So, lagyan mo yung magkabilang dulo. Then, do the same. Dalawang ganyan gagawin natin. Then, lagyan mo lang siya dito sa harap. Then, yung para magiging bumper. Yan, parang ganyan na siya. Now, kung gusto mo mas tumibay pa, pwede pang lagyan dito yan ng bushing ulit, which is gagawin natin. Yan, kasi may butas naman yung O-frame eh. Para mas maging sturdy yung design. Yan. So, 1, 2, yan, 1, 2, 3, 4. Tapos, ulitin mo lang yan dito sa likod niya. Para maging matibay. Tapos, kuha ka ulit ng 4 na connector peg with bushing. Yan. So, bali 8 yung nagamit dito lang sa part na to. At least, sure ka na dyan or makakasiguro ka na matibay yung design. Now, ang susunod na gagawin is kaunting review ng steel ball. So, sa steel ball assembly, kuha ka ng steel ball, lagyan mo ng kulay blue na peg yung likod or harap. Then, yung kabila is 3 module na axle. Ito. And sa mga video natin ng driving base, napapakita dun paggawa nito. Then, kuha ka na ng red na 2x4 angular beam. Tapos, alam nyo na kung paano ipasok ito. Sa cross hole ng beam, diyan mo lalagay yung axle. Tapos, yung peg dun sa isang butas. Then, ganun lang din sa kabila. Yan. Tapos, kuha ka na lang ng dalawang angular connector peg. Yung tinatawag ko na kabayo. So, ito na yung assembly ng ating steel ball. Real quick lang yan. So, lalagay mo siya dito sa, dyan, sa ilalim ng medium motor. And it fits perfectly. Yan. So, as you can see, yan siya. Okay. Ang susunod naman is paano natin ikakabit itong EV3 brick. So, para mailagay ito, kuha tayo ng dalawang connector peg, 3 module blue. Lagay mo lang dito sa tinatawag kong batok. Diyan. Tsaka yung isa dito. Yan. Pesto ko muna para malaman nyo kung saan. Yan, nakapesto na siya. Tapos, kuha ka ng 9, 2, 4, 6, 9 module na beam. Saraduhan mo lang yan. Yan. It fits perfectly. And then, kuha lang tayo ng isa pa. Yan, parang pinataas lang natin muna. So, 9 module. Yan, na itsura niya ngayon. And then, lastly, magdagdag na lang tayo ng dalawang connector peg na gray. Saan man natin gustuhin para dito naman sa likod ng ating EV3 brick. So, kung ito yung screen, dyan sa likod. Yan. So, pipili ako dito, let's say, itong dalawang nasa labas. So, dito. Kung ito yung blue, dito sa side niya, katabi niya. Then, ganun din sa kabila.
So, kung ito yung blue, dyan sa kabila niya, katabi. Yan. So, yung mga nakalabas na peg na yan ngayon, yan ang magiging link para sa ating EV brick. So, fix nyo lang. Pagkabitin lang and then, there you go, nakakonect na siya. Tapos, cable na lang. So, lalagyan mo unang-una is yung B at saka C. Siyempre, alam naman natin, nagko-correspond yun sa mga large motor. So, B at saka C. Yan, lagyan na natin yung ports B and C. Tapos, ilagay mo na lang siya yung B ay sa left ng ating medium motor. Tapos, yung C ay sa right ng ating medium motor. Ganito siya sa likod. Ito yung sa harap. So, as you can see, itong cable na to, padiretso yan dito. And then, itong cable naman galing sa C is padiretso dito. Yan. Okay, so check natin kung umaandar. So, punta tayo sa pangatlong tab wherein kung saan makikita yung motor control. And then, pindutin lang natin yung gitna. Nilalabas na yung B plus C. And then, yan, as you can see, umiikot yan. Yan yung mechanism niya as well. Medyo wala talagang focus. Mahirap eh, no? Yan, but anyway, yan yung sa left. Then yung sa right, ito naman. Yan, so, kita nyo umiikot din. So, pag pinagsabay, so, meron na tayong driving base gamit ang dalawang medium motor. So, again, shout out kay Spencer Manalang at kay Ivan Borda para sa idea na ito. So, nasa sa inyo na lang ngayon kung paano nyo ito i-improve. So, pwede nyo lagyan ng shield, pwede nyo lagyan ng mga offensive na equipment, gano'n. So, patuloy nyo suportahan ng ating Facebook page kasi sa mga susunod is gagamit na tayo ng application sa cellphone wherein mapapaandar natin ito using our gadgets. So, abangan nyo yung post ko about that. So, hanggang dito muna. Paki-like naman yung video and share mo sa mga classmate mo sa robotics. Hanggang dito muna. This is Sir Lupet nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon dahil darating ang araw lahat ng ito magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo akong gumawa ng magandang alaala. Hanggang dito muna. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.